Pinauwi na mula sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM ang 10 pasyenteng unang nakitaan ng sintomas ng Middle East Respiratory Syndrome o MERS. Kasama po rito ang asawa ng Pinay nurse na may MERS. Sa ngayon, may 2 pasyente na lang ang nasa RITM. Ito ang Pinay nurse at isa pang nakahalubilo niya. May ulat on the spot si Victoria Tulad. Victoria? June Marie, simula nga kahapon ay pinauwi na ang 10 katao mula sa RITM na ginawa ng clinical tests ng DOH para matiyak na wala silang Middle East Respiratory Syndrome o MERS-CoV. Kasama nga dyan ang asawa ng isang Pinay nurse. Ang Pinay nurse na ito ang unang kaso ng MERS-CoV sa bansa. Nagnegatibo kasi sila sa second round ng tests ng DOH. Ayon nga mismo kay DOH Acting Health Secretary Janet Garin, 2 pasyente na lamang ang nasa RITM. Ang Pinay nurse at isa sa mga taong nakahalubilo niya pag-uwi ng bansa. Probable case daw ang nakahalubilo niyang ito dahil positibo ba ang kanyang plema sa virus ng MERS-CoV. Bukod sa kanila, isang pasahero naman mula sa Saudia Flight 860 ang under investigation at isa pa ang MERS-CoV suspect. Paliwanag ng ahensya, parehong may sintomas ng sakit ang under investigation at MERS-CoV suspect. Ang pinagkaiba, mas posible na maging probable case ang MERS-CoV suspect dahil sa clinical findings sa baga. Nasa magkaibang ospital daw ang 2 pasyente. Pagtitiyak naman ni Garin, sapat ang pasilidad sa mga ospital na ito at araw-araw din silang tinatawagan ng DOH para kumustahin. Sa 220 pasahero na nakasama ng Pinay nurse, 126 na raw ang nakontak ng DOH. 86 ang nagnegatibo at 40 naman ang hinihintay pa ang resulta ng tests. Patuloy raw ang home quarantine ng mga pasyenteng ito. Ang iba ay minabuti naman na manatili sa ospital bagaman sa ngayon ay hindi pa tiyak ang kanilang kalagayan. Ang mga pasahero ng Saudia Flight 860 na hindi pa nakokontak kung ngayong araw daw ay hindi pa nagkakaroon ng sintomas ay negatibo sa sakit. 14 days ang incubation period o palugit para lumabas ang mga sintomas gaya ng lagnat, ubo at diarrhea. Kung wala nito, negatibo na sa sakit. Hindi naman daw mahawa ang sanggol na nasa sinapupunan ng Pinay nurse. Nakipag-ugnayan na rin ang DOH sa Pabella Hospital para suriin ang lagay ng sanggol. Hindi rin daw totoo na may MERS-CoV ang isang OFW na galing sa Jordan. It was a misinformation. We already called the attention of the hospital. Yung pasyente po ito, hindi siya nagko-qualify as MERS-CoV suspect. No? Meron siyang konting lagnat, wala siyang ubo at sore throat. More or less, it's just a regular upper respiratory, parang ang may sore throat lang na konti. Ina-advise po namin ng publiko na wag po silang mangamba. Controlled po yung ating mga MERS-CoV cases and suspect. June, paalala nga ng DOH, hindi airborne ang MERS-CoV at hindi rin madaling makahawa, maliban na lamang kung makakakuha ka ng respiratory droplets mula sa may sakit nito. Para makaiwas sa MERS-CoV, lagi daw maging malinis sa katawan at agad na sumangguni sa doktor kapag nakaramdam ka ng mga sintomas nito. June? Yung Victoria, yung mga ibang pasahero na nakasabay doon sa flight na yon, kailan inaasahan lalabas yung resulta ng kanilang pagsusuri, Victoria? June, dun sa 40 na nakontak na nila, hinihintay pa raw nila yung results. By tomorrow ay lalabas na yan. At dun nga, 220 June, yung original na kasama nga nitong Pinay nurse doon sa Saudia flight na ito. At yung iba na hindi pa nakokontak, kung hindi naman nga raw makakaramdam ng sintomas ngayong araw, ay sigurado raw na negatibo na mula sa MERS-CoV. Yung mga na-clear, Victoria, sa mga initial test ay talagang totally safe na yun sa MERS-CoV kasi ang kinukonsidera ko rito yung sinasabing incubation period hindi pa lumalampas sa incubation period pero masasabi na talagang totally safe na sila? Yes, June, kasi ang ginawa naman daw ng DOH at dito sa RITM ay 2 batch nga ng tests yung kanilang ginawa doon sa mga nakahalubilo nitong Pinay nurse. At yung mga nag-negative daw ay talagang kahit anumang viral infection sa kanilang laway o sa kanilang plema ay nag-negatibo. Kaya naman, once na nasa labas na nga raw sila, bumalik na sila sa ospital o sa kung saan man sila nakatira, ay sana wag na nga raw matakot yung mga residente na nakatira malapit sa kanila o yung kanilang mga katrabaho. Dahil tiyak naman daw, June, na wala silang MERS-CoV. June? Victoria, kung yung asawa ng Pinay nurse na yon ay nagnegatibo sa mga pagsusuri, saan ba nakatali itong sakit na ito? Sa immune system ba ng kada individual?
Yes, June, sa immune system, ito yung tinatarget ng virus nitong MERS-CoV. At sa kabutiang palad nga, June, bagaman nagkaroon din sila ng contact dito sa Pinay nurse, ay hindi naman daw ito qualifier para magkaroon nga automatically itong ibang mga tao ng MERS-CoV. Dapat daw talaga, June, ay yung respiratory droplets ay dapat makuha mo rin mula dito sa tao na positibong may MERS-CoV. June? Maraming salamat, Victoria Tulad.